Kamusta mga kaibigan? Welcome back sa Nalist Anime. Nagsisimula ang episode 4 kung saan nagtapos ang nakaraang episode. Ipinapakita ang steel-fringed Lycan na umatake kay Sung Jinwoo. Sa kabutihang palad, naiwasan ni Sung ang pag-atake at agad na nagpatama ng suntok sa Lycan. Nagpatuloy ang kanilang sagupaan at naramdaman ni Sung ang kanyang pag-aalala para sa kanyang kaligtasan. Bigla niyang naisip na buksan ang log at inilabas mula sa inventory ang isang magic sword na kanyang ginamit upang mapatay ang Lycan. Sa gitna ng laban, dalawang karagdagang Lycan ang dumating at mabilis na sumugod kay Sung. Habang hirap siyang hugutin ang espada mula sa lupa, natagpuan niya ang paraan upang hilahin ito palabas na nagresulta sa pagkamatay ng isa pang Lycan. Ang ikatlong Lycan ay tumakas at ginamit ni Sung ang pagkakataon upang huminga ng malalim at magpahinga. Nang tignan niya ang log, napansin niyang tumaas ang kanyang level at stats dahil sa kanyang tunay na pakikibaka sa laban. Nilapitan ni Sung ang isa sa mga patay na Lycan upang tingnan kung may dalang Essence Stone, ngunit wala siyang nahanap. Bilang kapalit, nakatanggap siya ng pangil ng Lycan bilang gantimpala. Napagtanto ni Sung na ang dungeon ng log at ang mga magic beast dito ay kakaiba sa mga karaniwang matatagpuan sa mga gates. Bigla namang lumitaw ang isang tindahan sa log, ngunit hindi pa niya ito ma-access dahil kinakailangan ng mas mataas na level. Ipinagbili ni Sung ang Lycan Fang at nakatanggap ng 20 gold. Inisip niya kung ito ay malaking halaga at sinubukang hulaan na ang dungeon na ito ay may pinakamababang difficulty, marahil isang E-rank. Nagmuni-muni siya tungkol sa mga patakaran ng dungeon at hindi alam kung ano ang kanyang dapat pagtuunan ng pansin. Biglang lumitaw ang marami pang Lycans at muling nakipaglaban si Sung ng buong lakas. Habang pinapatay niya ang bawat Lycan, sunod-sunod ang paglitaw ng mga log entries ng level up hanggang sa maabot ni Sung ang titulong Wolf Assassin. Matapos ang labanan, napansin ni Sung na malapit nang masira ang kanyang espada. Ang log entry ng Wolf Assassin ay muling lumitaw, ipinapaalam kay Sung na nakatanggap siya ng maraming item, kasama na ang teleportation stone. Pinili ni Sung na magpatuloy sa paggalugad ng E-Instance Dungeon. Samantala, si Juhi ay nakatanggap ng tawag mula sa parehong tao na tumawag sa kanya sa episode 3. Ipinahayag ng tao na nagkaroon ng dungeon break sa misyon na tinanggihan ni Juhi. Sinabi niyang desperado silang nangangailangan ng mga healer. Dahil naalala si Sung, tinanggap ni Juhi ang misyon. Samantala, patuloy na pinapatay ni Sung ang mga magic beast at patuloy na tumataas ang kanyang level sa loob ng instance dungeon. Napansin din ni Sung ang kulay ng mga pangalan ng halimaw na nagpapahiwatig ng kanilang lakas at kung paano ito nagbabago depende sa kanyang kasalukuyang level. Habang naglalakbay, napunta siya sa isang mapanganib na lugar at inisip niyang makakaharap niya ang isang malakas na magic beast na magbibigay sa kanya ng isang matinding hamon. Habang naglalakad, bigla siyang inatake ng magic beast at nabasag ang kanyang espada. Lumitaw sa harap ni Sung ang halimaw at napansin niyang ang pangalan nito ay kulay kahel na nangangahulugang pantay sila ng lakas. Inisip ni Sung na ang ahas na ito o tinatawag na kasaka ay ang boss ng dungeon. Bagamat hindi sigurado si Sung kung paano niya tatalunin ang kasaka, lalo na't tila hindi tinatablan ang balat nito, nagsimula siyang lumaban. Sa gitna ng kanyang laban sa kasaka, pinagmunian ni Sung ang mga paksa tungkol sa tapang, kahinaan, at lakas na konektado sa kanyang mga karanasan bilang isang hunter at bilang isang ordinaryong mamamayan. Sa pamamagitan ng hindi matitinag na determinasyon at ang alaala ng kanyang nakaraang laban sa God Statue, ginamit ni Sung ang kanyang buong lakas upang pisilin ang buhay mula sa kasaka. Pagkatapos ng labanan, lumitaw ang maraming log entries, ipinapahayag na tumaas ng malaki ang level ni Sung dahil sa kanyang tagumpay sa laban. Bilang gantimpala, nakatanggap siya ng isang dagger na gawa mula sa mga pangil ng kasaka at isang venom gland. Ngunit minabuti ni Sung na itabi muna ang venom gland dahil tila delikado itong gamitin sa kanyang paningin. Pagkatapos nito, ibinalik ng log si Sung sa Earth. Nakakita siya ng isang sundalo na nagdala sa kanya sa isang lugar kung saan naganap ang isang malagim na insidente. Dito, nalaman ni Sung na nagkaroon ng dungeon break at ginamit niya ang kanyang bagong mga kakayahan upang matukoy ang kinaroroonan ng boss. Sa lokasyon, maraming hunters at healers ang hirap na labanan ang boss ng dungeon break. Mula sa malayo, sinuri ni Sung ang labanan at napansin kung bakit nabigo ang grupo na talunin ang boss.
Nakita niyang nahihirapan si Juhi na makipaglaban kasama ang grupo dahil nananatili pa rin siyang apektado sa insidente sa God Statue. Nang mapagtanto ni Sung na mas mahina ang boss kaysa sa kanya, itinapon niya ang kanyang sirang espada dito upang mabasag ang depensa nito. Dahil dito, nagtagumpay ang grupo sa pagpatay sa boss. Isa sa mga miyembro ng grupo ang napansin ang dagger ni Sung at tinanong ang isang mercenary kung kilala niya kung sino ang nagtapon nito. Bago pa man maipakilala ng mercenary si Sung, mabilis na umalis si Sung sa lugar. Samantala, nagulat si Sung na nagawa niyang mabasag ang depensa ng boss gamit ang kanyang sirang espada. Nagtapos ang episode sa tanong ni Juhi, iniisip kung si Sung ba talaga ang nagtapon ng espada na yon. List Anime